Mga pinagana kong mga kaigsunan, padayon na sa kita sa tuang naandan nga tulumanon, matag Sabado sa hapon, AWT, Adventist World Today. O gato niya tagad pagtagad, ang kining ato mga punto karon, mga butang nga makahatag og dugang kalig-on, pangandam, nining crisis nga itong giatubang karon, na may kalambigitan nga posible, na may kalambigitan sa ato ang espirituhanong relasyon nato ngadto sa ato ang Ginoo. Okay, mga pinaganda ko mga kaigsuonan, maginusara ko karon kay si Brother Edgar Ring. Nagbiyahe siya pero maka-apel tingali siya sa afternoon program karong hapon, no, mga alas 2:30 makapasok si Brother Edgar Ring. So kauban sa mga young people. So dinhi karon mga pinaganda ko mga kapamilya, atong tagapagtagad, una na to hisgutan is mubaklas tagamay sa katong mga feedbacks, mga komentaryo sa atong mga viewers, atong milabay. O at ikaduha, atong hisgutan mga kaigsunan kung unsa ka week ang coronavirus o tinuod ba or dili ang Italy naka-overcome sa coronavirus nga pandemya o unsay kahimtang sa tibuok kalibutan. Then ato pong hisgutan kung saon pag ikyas nga makabalibad nga formal legal ang vaccine. Og dugang pa nga mga importanteng butang atong paghisgutan karong hapon. Okay, mga pinaganda ko mga kaigsunan, live ta karon sa The Loud Cry Ministries Facebook page, og imong usab sa tingog sa paglaom og sa LCM apps og sa tanan nga mga LCM FM radio stations. Sa pagpadayon, atong dapito na balang espiritu sa pagpakiguban kanato. Dalaygon namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga ikaw nagatultol kanunay sa tanan nga mga nagatan-aw, naga-monitor, naga-atang ini nga programa. Ikaw magapanalangin sa tanan kanila, may panglawas, kadasig sa pagtuo, pagpangalagad kanimo o kalig-on sa relasyon diha kanimo o Dios, o sa matag puloy-anan ikaw magapanalangin. Amahan ikaw magabendisyon usab sa tanang kawani ning LCMBN, o yung usab sa tanang kawani sa LCMFM, o sa tanang mga supporters nini. O Dios, pasalwa kami sa mga sala, o himuha kaming takos, kanunay nga mga tawgong anak nga lalaki babae diha kanimo sa mga tubangan, o sa mga katawhan. Kining tanan mong gitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinanggana ko mga kaigsunan, usmon ko, mo back review ta sa ato ang mga comments ni adtong nilabay sa ato ang mga viewers or mga listeners ni adtong nilabay. Gusto rin akong pasalamatan si Mark Oliveros nga gikan sa General Santos City. Nagatanaw siya sa tuang programa o imanusab kang Brother Joy Subrimisana, okay? O kang Mabel Lisa dinhi sa Japan, okay? Imanusab kang Ruth Segundo Husay Dadang, yes. Kung sayop, Lanao del Norte man tingali ni sila. Kang sa mga Morillion family, o sa mga Bontia family, o sa mga Candelario family. Doon ay reaction na rin mga kaigsunan itong tagad-pagtagad. May punto siya. Matud pa. Mas kuyaw, Pastor, ang tension between blacks and white Americans nga nag-escalate karon dinhi sa Amerika o mahimong next Tower of Babel. Matod pa niya, ako ra po ning pangagpas, Pastor. Posible mga pinangga ko mga kaigsunan nga gilibog sa Ginoo ang katawhan sa Dios, ang katawhan sa Amerika, para dili na magkadimaaw mapruiba sa Dios sa tibuok kalibutan nga ang Amerika nga mao'y ginatan-aw nga modilong nasod sa tibuok kalibutan na bagsak, na palpak mga kaigsunan. So, dinhi gipakita sa Ginoo nga ang kaalam sa tao dili haom sa kaalam sa Dios.
Sumala pa sa Roma 11:33, dili matugkad ang kaalam sa Dios. Isaiah 58, 5:8 og 9, ang langit hataas, ang yuta maubos, maingon na ng gintang sa kaalam sa Dios og sa tao. Ang kaalam sa Dios sila bihang kataas. Sa bisan unsa nga mga maalamon nga pamaagis tibok kalibutan, Italiman, Amerikaman o tibuok Europe man, ang kaalam sa Dios mao gihapon ang mulamang o mulabaw sa tanan. Another atong mga kaigsuonan na nagpaminaw sa mga Kalima family o kan Jerry Pilapel sa Cebu. Salamat kaayo kaninyo sa inyong pagpaminaw, tanaw sa tuang programa. Og napay laing question diri nga tagaan natong pagtagad. Matud pa, Pastor, 666 literal in number or symbolical in meaning. Niya ang meaning when we accept Sunday as holiday, that is the mark of the beast. Mga kaigsoon, lahi ang mark of the beast, lahi ang image of the beast, lahi ang number of the beast. Ang mark of the beast, siyempre, against the mark of God. Ang mark of God is Ezekiel chapter 20 verse 12 and verse 20, the Sabbath. So, ang mark of the beast is against the mark of God. Any day, nga gamiton sa sayawa, batok sa marka sa Dios, mauna ang marka sa mapintas nga mananap. And as of now, sa Laudato Si ni Pope Francis, iyang gipadako nga ang Sunday maoy pagabalaanon sa gitawag og new beginning, the new Sabbath sa tanang Kristohanon. So Sunday ang gigamit to combat against, to dishonor the Sabbath, gigamit ang Sunday. So here we can conclude nga kung kay suportaran man gyud na sa tibuok kalibutan ang Sunday, nga maoy gamiton aron ma-feed out ang Sabbath, ang Saturday. So we can here come now to conclude that Sunday is the mark of the beast. I'm sorry for that. I'm sorry for that, mga kaigsunan. Pero nga naman siya man tagpangutan nag-asa ang mark of the beast. Why not ask the mark of God? Ang man mingon nga, Pastor, gusto mi masayod og asa ang mark of the beast kay kanang mark of the beast kung makibalo mi muli kay ni. No, you don't need to identify og asa ang mark of the beast. Just identify the mark of God, the Sabbath day, the seventh day Sabbath. Mauna ang tinud-anay nga mark of God. That's because the mark of God, the seal of God, the Sabbath day is the antidote of the mark of the beast. Kung gusto kang di ka makadawat sa mark of the beast, accept the Sabbath. Kaya sa Marcos 2:27, the Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Sa ito pa, that is for our benefit. That is for our good. Ang Sabbath. Versikulo 28, Jesus Christ, the Son of Man, is the Lord of the Sabbath. If you accept Jesus Christ as your Savior, accept Him also to be the Lord of your life, including to accept His Lordship on the Sabbath. Ang iyang pagkaginoo sa adlaw igpapahulay. Okay, that's a good question. And the 666 is not the mark. It is the number, the code number. If you decode the number, it's the power, the authority, the system, because that comes from vicarious filii. Sa ito pa, everything He has, everything power He has to change the world from normal to new normal, from humanity to new humanism, from world order to new world order. He has all the power. So 666 is the power, the authority that the beast has in our time today. That is not in numerical 666 na mau-implant sa imong agtang. No. The system nga iyang gipadagan sa atong panahon karon, that is the 666. Now, another here we would like to also tibayaon nato ning mga Singson family or Singgaon, Singson Chim family from Malaybalay Airport, and also David's Lapis Galido, si Dave, from Tibalog ni Santo Tomas. Candilis Lobo, gikan sa Negros Oriental.
nato nga mga viewers. O kang Gribar o Baob, salamat o wa man siya lugar gihatag. O kang Pinky Lumiguez. Okay, kang Garing Ferraren from Cavite kung wa ko masayop. And also from asan naman Emma Arevalo. Kung wa ko masayop kini mga Arevalo from Cebu City, okay? Please correct me. Wing Laces from Davao Oriental. And also the Gonzales family, doon na to walay lugar, nagibutang. Then also from Dimitria Bendanilio Tugib, Barfield. Okay. Gikan sa UK, nagpaminaw sa to ang programa. Thank you. Hi, hello from UK na to nga mga kaigsunan. Kang Grace Quizon from Luzon. And also from dili mabasa kay yahamaning gihinibruhanon pagsulat ug ako ning basahon di gyapon nato magurag Hebrew ni nga pagkasulat yang pagayahang gisulgi kuan diri mga kaigsunan no. Okay, thank you very much. Maghago tag basang kay magbasa kog Hebrew kog grade 1 magbasa Hebrew. Okay, and also from Juicy Blower og yung manusab kang Diparini o kang Sueño Minyosa o kang Arnel Villacampa. Okay. Nasa komentaryo si Arnel Villacampa. Makigbisog na gyud ta og wali ani pastor. Yes, that's very true. Ato na yung pangusgan ng atong pagwali mga kaigsunan because we are now at the end of time. No, diyan na ta sa tumoy, sa hilit sa panahon. Wala tayo lang choice. Kung manrabaho manggalita, the reason is to survive in order to preach. Sa to pang atong main concern is to preach. 2 Timothy chapter 4 verse 2, season or without of season, we have to preach the gospel. Atong iwali ang maayong balita. And also, we have Jackie Lumasag from Makati. Yes, Sister Jackie Lumasag, Makati City, San Lorenzo, Makati City. And also, Chris Kabiloki, Mary Chris Kabiloki from Dubai. Hello, Sister Mary Chris, God bless you. O kang Undo Ugmad Tagubar, mayong pagpaminaw ninyo rin na. O kang Jumil Lapis from Santo Tomas sa Davao del Norte. Another here from Brother Arnel Villacampa comment, matud pa niya, ang bottom line ani Pastor maglisod na gyud ang tibuok kalibutan, hugno ang ekonomiya na tanan, pait og lisod na. Ha? Mupingit na ang tanang tao ni ini. Ini humagpingit ang sisunod. Yes, that's very true. Ini ato mga pagpanghitabo karon mga kaigsunan. Og may comment pa dinhi, nag-comment nga dili man kuno maayo gamiton ang aspirin, supak ang mga doktor sa paggamit og aspirin. Yes, as what I have told you, paggamit para sa COVID-19 nga treatment, to maintain a certain daily maintenance of aspirin, the long use of aspirin is not recommended. That's why, me myself, dili ko nag-recommend og aspirin. You go to the doctor if you want for some medication using aspirin. Okay? So, now, let's go to our issues now kaigsuonan. Og issues din hikaron ato ning hisgutan kung unsa kagaan ang virus, ang COVID-19. Gitagingan lang siya og INCOV, human gingalan na po siya og COVID-19, karong gingalan na po siya CPP virus. I don't know what's the next name for that. Gaan kay siya nga virus mga kaigsuonan, kay di gani siya kadulot sa mga bata. Mataptan ang mga bata, pero as long ang mga bata, normal ilang immune system, dili sila madutlan. Dili sila ma-infected. Unlike sa dengue, na bisag mga batang gagmay nga strong kay immune system, madutlan. So, kung imong sabton quote-unquote, nga ang dengue o sa mga kaparihas nga mga virus sa dengue,
Ang ilang target, mga bata. Kung di population program ang ilang tuyo, mga bata ang ilang target, mga kaigsunan. Now, kung ang hisgutan kining COVID-19, CPP virus, or INCOV, ang ilang target mga adults, mga senior citizen, naintay taga-Tibungko, bilang ako nganlan, wa siya gawas-gawas kay senior citizen na siya, pero tungod lagi kay NGCQ na or GCQ, something like, ning gawas di atong palingke. 3 days after, namoy-poy ang kalawasan, nanghaw ang mga lutahan, nanakit ang mga kalutahan, feeling like feverish, labad ang ulo, tingot ang ilong, sakit ang tutunlan, nanawag. Karon lang si manahon na nanawag. Dili siya Adventista pero listener siya, viewer siya sa itong mga programa. Matod pa niya, unsa iyang buhaton. So ako siya gitambagan nga una-una mag salt gargle siya, no? Nag-salt gargle, tangag suka og init tubig gamay. Pagkahuman katulo na buhaton, usa ka session katulo 3 times a day. Pagkahuman niya na, mag-inom siya init tubig nga may limonsito, apil paglunod sa init tubig ang palit. Tama init-init, imno niya siyang lawas para ma-relieve siya. And praise God, 2 days after, na-relieve ang maong pasyente. So, ang point na ko, mga kaigsunan, ingon ana lang kasimple, kung COVID-19 manggaling to, kaya wa man siya magpa-swab, wa man siya magpa singalan ani, positiba o negatiba, okay? Wa siya magpa-swab test. So, we do not know kung COVID ba to, pero kung tanaw mo ang simptoma, healthy siya nga pagkatao, nigawas na siya sa palengke, pagbalik niya, iyon ana na yan dating. So, granting without admitting nga COVID to, but in 2 days after, nawala ang simptoma. So, daghan po kayong mga pasyente, may pasyente ta nga from Zamboanga del Sur, nga tuwa dito nagtrabaho bilang domestic helper, dito na kunganlan mga kaigsuonan, domestic helper sa Saudi Arabia. Ihatod lang siya siyang amo dito sa hospital, sa rin na positive na siya, samtang naka-quarantine ang iyahang amo, ug ang panimalay niini, siya kay positibo magid siya, gihatod siya dito sa hospital. Why nag-atiman niya dito? O dito sa maong dapit matod pa sa maong pasyente, kay na-istorya mangyod nato siya, mga kaigsunan, via video call or somewhat nga mga pamaagi. Matod pa niya, walay laing tao sa room siya ra. Ang doktor, wala kausaran niya nakitaan. Ang nurse, kaisa lang sa kadlaw mo adto, magtaod lang, mag-change lang dextrose. Walay laing gisok-sok siyang lawas, vitamin C lang o paracetamol. Mag 5 days na siya sa hospital. Di na siya kabangon, pingot na kayang ilong, maglison na siya sa ginhawa, nana siya kanang respirator na, nana siya machine nga gatabang pagbumbag paginhawa niya. Galisod siya, di na siya halos mabangon, na namilit na siya sa iyang panimalay, kay mamatay na siya. Pero mga kaigsunan, nakatawag man, naka-inform man dinhi, so atong gitudluan og initubig, isa na ay initubig diri, pero wala ni ahos, walay luya, walay limonsito. Walay ahos, walay luya, walay limonsito. Kung saan may naay siya, asin. Ikusigi asin. Isa kining asin po, pinadala po na sa iyaha gipabalon. So ang nahitabo mga kaigsuonan, bahalag maglisod siya bangon, kutob siya makabot Nagkuhan lang siya initubig ug asin, iyang hinguson ang aso sa initubig hangtod matunaw ang asin. Pagkahuman iyang imnon samtang init-init pa. Higalag kaigsuonan in 2 days. Nakabangon siya, healthy na siya. The-report siya sa inan niyang nurse, nga inang doktor, ipacheck ko usab kay okay na akong pamati. Gipacheck siya kusab, negative mga kaigsuonan, asin lang initubig. Ingon ana ka weak ang virus, I would like to tell you that. Doon na po yung mga experience po from different countries. Pilipino nga dito nagtrabaho. Walay initubig, kapi lang ang naa. No, na initubig pero wala po yung asin, wala tanan, kapi lang. O sige, kapi, imo na. Pait man ang kapi. Sige, pag inom og kapi, initubig kapi.
In 2 days or 3 days na ayo ang pasyente. Sa ito, painit lang iyang kalaban o kanang pait o kanang aslom o kanang parat o kanang maura na'y kalaban sa COVID-19. Mga kaigsunan, kadtong isyu sa Italy nga nag-autopsy sila. Nganong maingon sila nga mutuo ko? Nganong makaingon mo? Nganong bituo man ka ato, pastor? Ingon ani. Nganong posible kong mutuo? Nga posible tong tinuod? Kinapalga nila nga dunay cell embolism nga nahitabo sa mga blood vessels. Nagtapok ang mga blood vessels, ni-coagulate ang mga blood vessels. So ang sulbad panipison para mawala itong mga nagtapunog dito. No, panipison para makaagi ang dugo. Namatay ang pasyente tungod kay ang dugo di nakadaloy. Naghubag na ang mga blood vessels, apil labi na ang sa lungs. Muna dili na makaginhawa. Kay sobra pod nga reaksyon sa gitawag og immune system. Ang ilang gihimo, tirahan nila vitamin C, paracetamol, o aspirin. Kaya aspirin makapanipis sa dugo. No, makapanipis sa dugo. Makapamusulbad agtong thromboembolism o katong pulmonary embolism. Okay. Ganun mo to o ko niya nga niya. Sa Wuhan, China, mga kaigsunan, dinhi mismo, tinatawag itong Wuhan, China, sa Pilipinas mismo, not less than 100 patients, na dunay simptomas sa COVID-19 who called me during the time of the pandemic, very strong black months of lockdown. Dili kay mumino sa 100 ka mga tao nagtawag. Di na kaginhawa ang uban kanila. Galisod na gyud og ginhawa. Pero sukad makainom sila ahos og luy ang linagga. Marilib sila hinay-hinay. Paspasan nilang inom ahos og luy ang linagga, marilib sila hinay-hinay. Kabalo mo unsa epekto sa ahos og luy sa inyong lawas? Mo panipis sa dugo, mga kaigsunan. The same function with the aspirin. Muna nga kung mag-aspirin ang Italy, magluy ag ahos na lang ta. Muna nga kung punto din na, mga kaigsunan. Magluy ag ahos na lang ta. Now, aron mo mutuo nga ang, uban mo ko, di man sila mutuo nga, ang Italy daw, kanang nakabawi daw. Kani mga kaigsunan, report ni siya, Reuters report ni siya, mga kaigsunan, gikan ang Roma gyud mismo ang kinatibuk ang Rome may nag-report ang ilahang Reuters na reporter, new coronavirus losing potency, top Italian doctor says. Bag-o ni nga balita, mga kaigsunan, wala na dito, napildi na nila, although ingon tayo sa ka-doktor, lisod pa kayo mo declare sila nga nidaog sila sa coronavirus, against coronavirus in Italy. Pero gilansang human sa nadiskubrihan nila nga mao dinay namatyan sa mga pasyente, gilansang na ang number of death. Ang death toll wa na musaka, mga kaigsunan, permanente na, mas daghan na thousands ang namaayo dito ang dapita. Unya kini si Alberto Shangrillo, head of San Rafael Hospital in Milan, in northern region of Lombardy, maoy nagdala ni ini nga punto may tungod sa balita sa coronavirus nga ilang gipildi sa ilang dapit using those paracetamol, aspirin o vitamin C. So di na ko mubasa nagdugay, mga kaigsunan, kaya di na may akong pinakadakong punto karon. Okay? Now, my point is this. Ang atong panahon, mga kaigsunan, we are made so being panic sa mga tao karong panahon nga behind the conspiracy. I'm sorry to tell you that if there is a conspiracy, ang mga conspirators grabe naka-fed sa media aron mapanik ang mga tao. Social media, television network, radio network o guban pa nga mga broadcasting networks para mapanik ang mga tao. Wala gani pagpa-relax, pagpa-calm down sa mga tao about coronavirus. Wala ikuan.
Magsige lang counting ang mga tao, o pilay patay, pilay nadugang, pilay bag-o. Walay encouragement. Ang naamang galing very slim. Payat kayo ang mga encouragement views nga gihatag sa nagdumala against coronavirus. Higalag kay igsunan, masabtan na to ha. Kuan na kay tanan, mabaw na kay ang tubig, masabtan na yun nato kayo, matugkad na nato, di na lawom unlike before. Masabtan na nato nga doon na gyud sila'y hidden agenda mahitungod ni ining coronavirus nga nagpadayon sa atong panahon karon. Okay. Doon ay vaccine nga malabot. Daghang nagtry. Adenobacterium gikan sa unggoy. May nagtry nga gikan sa saging. Karon takulahaw lang nga murag mo'y gibutuhan sa kadaghanan nga di na gyud mapunggan bakuna nga gikan sa tissues sa mga fetus. Mga kaigsuonan, kung ma-approve ka ng mga butanga kana, gusto kong sultihan tamo, busamot kakusog ang gitawag og abortion. Dili lamang kay sa Amerika, sa tibuok kalibutan kay maglumba na ang mga nasod paghimo og bakuna batok sa coronavirus. So kung sabto nimo ang coronavirus, mga kaigsunan, depopulation siya para sa mga adults. Pag maigo ang mga adults, patay kundi matabang. Para pud matabang, ang gipangbuntis ng mga bata pamatsyon kay panguhaan og tissue, i-culture para maoy ibakuna para ang mga tao dili mga matay batok sa coronavirus. Higalag mga kaigsunan, nakita ninyo ang plastada sa atong panahon karon. Mga kaigsunan, I'm not against of overpopulation in the I'm not against of population control. I'm not against of birth control, but I'm against of the population program. Why? That is life. Kinabuhi na mga kaigsuonan. Human being na sila. Human being na sila. Okay? Usbon ko Jeremiah chapter 1 verse 5 and 6. Bata pa ka, Jeremiah, napaka sa taguangkan si imuhang mama. Nailhan ko na ikaw, nakita ko na ikaw, gibalaan ko na ikaw. Sa to pa kanang mga bata, anak, gibalaan na. Sa to pa, that is a murder. Mag-enjoy mo. Mag-enjoy ka sa benepisyo nga di ka mataptan og coronavirus after the expense of these fetus who are murdered, legally murdered for the sake of you. Can you swallow that? Ang problema lang, kay may nakasabay nga tugon na kung dili ka magpabakuna, dili ka ka-travel, dili ka kasimba, dili ka kalakaw, dili ka katupalingke, dili ka kanegosyo, dili ka kapamaligyan, dili ka kapamalit. Nakuha ninyo ang punto, mga igsoon? Kabantay ba mo na ang mga negosyo gianam-anam na pagbalik, mga kaigsuonan, murag normal na? Ang pamasahero gianam-anam nagbalik, murag normal na? Ang mga uban pa din ha nga mga opisina gipangbalik-balik na normal na kunuhay. Pero ang pagsimba, mga kaigsuonan, gialaw nila but only 50% attendance compared to the total capacity of your building. So tan-aw na to karon, ang bus pwede na pasulan og 25-30 ka tawo, pero ang mga chapel, mga simbahan, labing daghan 10 nga tos 15 ka tawo lang ang gitugot nga makasulod. It's not in the Constitution. It is called omnibus law. Omnibus meaning dinalian na siya kusgana nga balaot, mga kaigsuonan. Gihimo na siya nga para lang ana emergency law. So imong makit-an karon sa human sa COVID-19 nga pandemya,
kinsay mas naigo ang religious right of the people. Pero nobody will complain. Walay mo complain, kay mo complain ka, tanga ka nga pagkatao. Kung mo complain ka, ingnon kanila og rebelde. Kung mo complain ka, ingnon kang lahi ka nga klase nga pagkatao. You are not concerned of your health. That's why nobody will complain. Walay mo reklamo, mga kaigsuonan. Now, tungod niini nga hitabo karon na walay na mo reklamo, hinay-hinay ni gamot o kawala ang freedom of religion. Sa doon na pagani freedom of religion, nabaw pagani pangita ang mga pari, mga pastors sa ilang mga membro kay halos di na manimba. How much more nga karon nga giwagtang ng anam-anam. Hay, daghang kay mag-text ako, pastor, nabalik naman ang taang simba pero na po rin may kabuk simbahan. Napag nag-chat diri bago lang from Cebu, karon na yung adlaw, Sister Gisa Sanchez, onom rami kabuok sa simbahan, pastor. Wow, what happened to the house of the Lord? Unsay nahitabo, mga kaigsunan, sa panimalay sa Dios, sa balay sa Dios, sa simbahan, kundo sa dihang dunay atake nga nahitabo sa Jerusalem dati, giproteksyonan sila sa Dios nga dili matandog ang Jerusalem. But time came, gitugot na gyud sa Ginoong mabungkag ang Jerusalem. For how many times giproteksyonan ang Jerusalem? Ang singa na nga term, ang icon of worship, ang icon of religious freedom, icon of religious rights sa mga Israelites, giproteksyonan sa Dios for how many attacks? But in the final attack in the AD 70, giallow sa Ginoong maguba ang Jerusalem. And what happened? It was the downfall, it was the end of time for the people in Israel. Brethren, what happened now? Pila ka mga suway nga pagbangga sa freedom of religion dati, giproteksyonan sa Ginoo ang religious freedom. But what happened now? What happened now sa nahitabo karon, mga kaigsunan? Gitugot na sa Ginoo. So what's next? Unsay sunod nga mahitabo human niini? Have you thought that into your mind? Have you put that into for a calculation why? Nakapanghinuktok ba ta ni anak, mga kaigsunan, ngano nga gitugot na? Revelation chapter 7 verses 1, 2, 3. Gipunggan ang hangin nga dili mo dagmal sa yuta kay wa pa mahuman ang pagpamatik. Pero niabot ang panahon nga makita itong gibuhian na. Gibuhian na. So what's next? Mga kaigsunan, usa may sunod nga mga pagpanghitabo nga ato makit-an karon dinhi. Now, si Sister White, mga kaigsuonan, doon na siya mga pagpasidaan nga matod pa niya, may nang mabasa po nato ni mga pasidaan ni Sister White dinhi, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, aron ato ning aninaw pag-ayo og unsay mga ilhanan nga klaro kayo basi di na kayo nato masabtan tungod sa kabisi nato sa atong panahon sa pagtinanaw sa mga hitabo sa atong panahon karon. But I would like to tell you, si Sister White nagkanayon, there shall be wars and disasters and plagues to come. Matod pa niya, the tempest is coming and we must get ready for its fury by having repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. The Lord will arise to shake terribly the earth. We shall see troubles on all sides. Thousands of ships will be hurled into the depths of the sea. Navies will go down and human lives will be sacrificed by millions. Fires will break out unexpectedly and no human effort will be able to quench them. So sa mga disaster, kaguliang, kagubot, instability sa politika, wala na'y taong makasulbad, mga kaigsuonan. The palaces on earth will be swept away in the fury of the flames. Disasters by rail will become more and more frequent. Confusion, collision, and death without moment's warning will occur on the great lines of travel. Mukuyanap ang kamatay, ang kalibog sa tibuok kalibutan
nga wa na'y makapugong niini. The end is near. It goes to say, probation is soon to be closed. Oh, let us seek God while He may be found. Call upon Him while He is still near. So the answer of my question is why nga gitugot na sa Ginoo, the closing of probation is very near. I cannot give you the date. I cannot give you the exact pizza mga kaigsoon nagkanusa, but it's very near. The closing of probation is very near. So niini nga punto mga pinangga na mga kaigsuonan, ato makitaan that sealing is going on in our time today. God's people are very busy doing the sealing work sa atong panahon karon. The more magkakusog ang crisis sa mga kaigsuonan, the more pakusga na to ang pagwali sa mga balita, the more pakusga na to ang pagpahibalos mga tao, because the sealing work of the Lord is soon to be finished. Hapit na matapos. Komentaryo ni Sister White sa sealing. Matod pa niya mga kaigsuonan. Sa Bible Commentary Volume 4 pages or page 1161, paragraph 6. Seal is a settling into the truth. Ang sealing mo pasabot, ligunon ka dihas ka matuoran. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, pakitabo nga masilyuhan ang tanan diya silang agtang, it is not any seal or mark that can be seen. Dili makitaan ang silyo diya silang agtang. But a settling into the truth. Ang makita nato kung masilyuhan ang mga tao, kay magpabilin sila sa kamatuoran. So they cannot be moved. Bisag unsaon tarog mga kaigsuonan, di na gyud matarog bisag unsaon. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking. Why nga kung masilyo di na sa matarog? Because they are now ready for the rapid events. The shaking time. Shaking time is fast approaching. So kini mga hitabo karon mga kaigsuonan, you watch and wait. Pag-abot sa vaccine, another crisis of our faith will come. Madungagan ang atong mga panghupaw, madungagan ang atong kulbay hinam, kung makasimba pa bata or dili. Madugagan mga kaigsuonan. Matod pa rin, it will come. Mahitabo gini siya. Indeed, it has begun already. Kung Sister White, nagsugod na gani. The judgment of God are now upon the land to give us warning that we may know what is coming. Gitugot sa Dios ay ang judgment makitaan sa kalibutan, ang kamatay, ang mga disasters o guban pa. Gitugot sa Dios aron kitang tanan mapahibalo what is coming. Unsay taliabot mga kaigsuonan. Unsay nagasingabot sa atong panahon karon. Unsay hapit nang moabot sa atong kalibutan karon. Busa mga pinangga na mga kaigsuonan, atong mapamalandong. Niining panahon na, nga in the last scenes, matupan ni White sa Last Days Event, page 24, paragraph 1, o yung manusab dinhi sa Last Days Event 24, paragraph 2. In the last scenes of this earth's history, war will rage. Sa katapusang kasaysayan sa atong kalibutan, padulong na sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dunay gubat. There will be pestilence. There will be plague. Ang plague, mga kaigsuonan, unsa daw? Virus, balatian, kamatay. And there shall be famine. And the waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and blood and flood. We should be preparing for the mansions that Christ has gone to prepare for them that love Him. So during the time of the crisis, during the time of war, during the time of disasters, during the time of calamity, during the time of the pandemic, you are expected, I am expected by God to help gathering people for the mansions of God preparing for us.
mupaspas tagpahibalo mga kaigsunan para mapahibalo na itong mga tao maandam sila sa pagbalik sa atong manunubos. Mga kaigsunan, doon ako'y mga suggestion pipila ka buok. How to politely say no to vaccine. Again, I would like to thank Lori May for sending me this copy. This is just a suggestion. Suggestion lang ni mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay? I cannot say nga maog yun ni siya, pero we will try. Mga suggestion lang ni sila mga kaigsunan. Atong tagaan o pagtagad. Niya. How to decline a vaccine legally. Kung saan na to pagbalibad sa bakuna. Niya. Numero 1, do not refuse a vaccine, otherwise you'll be considered belligerent. Kung o galing mo balibad ka, di ko mapabakuna mo ni na, badlungon ka. Pero, politely just say, mangutana ka nga, hi doctor, magpabakuna ko, pero just I want to know, kung doon na ba ni siya MRC-5. Na ba ni siya content ani niya nga MRC-5. Kanang MRC-5 mga higala, mo nang katong giyaw-yaw na ako nga mga cell tissues nga naa sa baby, sa fetus, mao na siya. Kung mayon kanang doktor oo naa, then do you have the right to decline? Pwede ka maingon nimo nga sa doktor nga anaon ay sa pagbalik, oh no, dili ko pastor, dili ko doktor, kay bawal ko anang MRC-5. Pwede nimo ingnon nga doktor, kanang MRC-5, di ba maka-cause man siya lethargenic reaction? Lethargenic reaction mga kaigsunan, it is an adverse reaction caused by multiple compounds of drugs interacting with each other. Kitang mga idaran ng mga kaigsuonan, expecting nga daghan tag mga kanang gitawag og maintenance. Labi na kanang mga nitrate, no, kanang mga antibiotic, uban pa nga mga maintenance. Ang kanang MRC-5 mo adverse effect na siya iyang reaction ngadto sa mga daghan kay mga maintenance, klase-klase mga maintenance nga imong ginapang-inom. And that will cause your death earlier. That will cause your early death. Ikaduha, ang bakuna mga kaigsunan within 18 months mag-invite or mag-stimulate sa lawas sa tao to produce more antibiotic to fight against the said virus or bacteria. I don't know how do you call that. Pananglitan ko ng mga tigulang, mga adults, parehas na ko, di nakaproduce og daghang antibodies. Kaya ang paspas mo produce og antibodies, mga batan-on man. Ang kaitang mga idara na, di naman nakaproduce og daghang antibodies. So what will happen to us? Imbis wala tay kagaw, wala tay problema, makalintura ta, ma-COVID na hinuon ta, mamatay na hinuon ta. Have you noticed that? Nakita na ninyo mga kaigsunan? Nasabtan ba na ninyo? So pwede kami yung sa doktor, I'm sorry, pwede ko mo decline. Kuhaan mo hang self gikan sa vaccination place. Sorry doctor, I'm sorry. Dili ko pwede magpabakuna kay I'm already adult and this is what is gonna happen if I'm going to be vaccinated. So pinaagi niya na mga kaigsunan, the doctors will be reminded that they have a sworn statement biginganlan og Hippocratic oath, which is to don't do any harm against clients and patients. If that is a harmful thing to the patient, politely decline, and the doctor cannot force you. Cannot force you. Kana lang, ang problema lang, kay di ka ka-travel, dili ka sulod guwa sa mga lugar, di ka kapamaligyan, di ka kapamalit. So how will you do that now? How will you survive in the city now? Matod pa suban, magpabukid. Mga ito na tagbukid, pastor, kay tama lagi yung magpabukid.
What if kung wala gyud mi yuta sa bukid kay wadi maka-afford mamalit og luti sa bukid? Mag-missionary na lang mi sa syudad. We will give our lives in the city. Among ibuhis among kinabuhi sa syudad to conquer the people who are still in the darkest part of the city, and we will tell them that Christ will soon return. Mubalik na si Kristo sa dili madugay. Mga kaigsuonan, imo makit-an karon, nagsugod na ang mga anarkiya. Kalabitang giingon nga ang mga maalamon, sige na makita. Okay. If you have your Bible with you, I'm sorry ha, mintas of ma-approve ang terrorism bill, anti-terror bill. Ako sa ni-isulti ninyo. Kaya total, wa pa man na ma-approve, pero padulong sa pagka-approve. Gamay na lang kulang. Okay? So, ako ni-isulti ninyo karon dere. O niya, human ako ni masulti sa inyo, timan ina yung taon ninyo ni maayo. Okay? Mga kaigsuonan, unsay may tabo sa mga bright, unsay may tabo sa mga maalamon sa kalibutan sa atong panahon karon in the last days. Kinsa man ning mga maalamon, ang inyong gipangbutaran, nangahimong senador, nahimong presidente, nahimong congressman, nahimong mayor, mga scientist, mga doctors, uban pa. Pero dili tanan. Matod pa mga kaigsuonan, alang sa kasayuran sa tanan. Sa balaang kasulatan, makita nato din sa Romans mantingali ni. Okay, kadali lang. Chapter 1, verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Nakaila sila Diyos, pero wala nila himayaa ang Diyos isip Diyos. Neither they were thankful to God. Wala sila magpasalamaton sa Ginoo. But became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ang ilahang buang nga kasing-kasing gingit-ngitan o samot sa Ginoo. Dinhi mo makitaan o mo masabtan nga tungod silang pagsimba sa mga binuhat sa Dios, like larawan, walay pagtagad sa Dios, wala nila simbaha ang Dios. So unsay nahitabo? Gibugo silang samot sa Ginoo. 1 verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish is foolishness, but unto them which are saved, it is the power of God. Dunay mga tao nga di na maminaw sa pulong sa Dios, kay para nila kabuangan ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pero ang nahitabo, nahimo na hinon silang buang niining tungura. O atong basahon yun ang whole chapter 1 sa Romans. Masabtan nimo ang rason nganong nangahimo silang mga buang mga kaigsuonan. Versikulo 21, tungod kay nagsimba silang mga Diyos-Diyos. 22, they profess themselves to be wise, but they became fools. Tungod kay wala sila pagtagad sa Dios, wala sila pag-alagad sa Ginoo, wala sila pag-recognize, pag-ila sa Dios. Mga bright man unta sila, nangahimo silang bugo. Now, mga kaigsuonan, ako dili ko abogado. Dili ko abogado. Pero, kabalutan mo analyze. Pananglitan. Kaya ma-approve man yun ang anti-terror bill.
Kung ma-approve ang anti-terror bill, no warrant of arrest be issued, you will be arrested. Na-deprive ang imuhang habeas corpus, the right to explain, the right to answer. Di na ka pwede mo di man, na kay warrant of arrest, na kay wala. You cannot do it. You cannot ask. Because sa anti-terror bill, dakpon ka at any time, o i-inquest ka within 14 days. Dito ka tagaan kag 14 days nga manubag. O dili ka panagang, tuloy mo pagka-priso, pero makapanagang ka, masulbar ka, pero mo lagi na, mapriso sa kag 14 days. Bisag kinsa, pwede nang dakpon, grabe ang power sa pulis o sa military. Pwede nang dakpon kay, you can be called terrorist. You can be called terrorist. Ang uban mayon pastor, kanang mahadlok man ka, ana. Kung dili ka terrorist, ayaw kahadlok, ana. Can you remember, sa diyan approve ang shoot to kill sa mga katong war on drugs? Can you remember that? Ang uban mayon nga pastor, ayaw kahadlok. Kaya kung dili ka drug addict, dili ka involved sa droga, dili ka mamatay, pagkadaghan nga matay nga dili involved sa droga, naalaan lang. Daghan kayo, do not tell me nga wa mo kahibalo. So kanang terrorism bill, karon anti-terrorism bill, magsupak lang ka sa gobyerno, posible kang terorista ka. Kung musupak ka, kay dili ka magpabakuna. Unsay sunod? Unsay sunod? Labi na kung pangampanya pagyo ka sa radyo, nga dili mayong magpabakuna. Unsay sunod? Unsay posibleng kaso nga ipasaka mga kaigsuonan. So tanaw na ninyo karon, makita na ninyo. So the world is evolving to create policies, and that policies posible nga mo confines sa religious freedom sa atong mga kaigsuonan. Brethren, dili man ko nag-overthinking, pero kabalo maya po tamang huna-huna, I would like to tell you that kaysa anti-terrorism bill, kutob unsay programa sa gobyerno, you have to say yes and approve. Kung programa nilang bakunahan mo tanan, you can be considered as terrorist. Kung manimbag yun mo, mag-fellowship yun mo sa LCM, musupak yun mo sa balaod, kaya ang ilang balaod, tag napulo nga to 50 kata, kung dako ang simbahan, mura may gialaw kon, di yun na mausap na nga palisi. Musupak yun mo, you can be considered as terrorist. Tanaw ninyo mga kaigsuonan, no? Mayroon sila nga ang freedom of speech naman, ana, of criticizing against the government. Maura may gigukod, ana. Ka-remember mo sa balaod ni Darius, ni Nabucodonosor? Pagsimba sa larawan, wa gyud toy ingon nga specific nga against the Shadrach, Meshach, Abednego. Can you remember during the time of Darius? Gipirmahan niya ang balaod without thinking nga maigo giday si Daniel, mga kaigsunan. Naay mga balaod nga imponer ang nasod ug ang tibok kalibutan without thinking ang bottom line ang maigo ang mga katawhan sa Dios. So, mga pinangga ko mga kaigsunan, be excited, be ready, to experience the experience of Shadrach, Meshach, and Abednego. Nagisugba sa hudno sa kalayo 7 times kainit, dito naskitan nila si Jesus Christ na naglakaw-lakaw kauban kanila. Please be excited to become ready to experience the experience of Daniel. Nagilabay sa lungag sa leon, gitapukan sa mga gutom nga mga leon, pero nakitaan ang manulunda sa Dios na mo'y ni-lock up sa mga papangig sa leon o mo'y nipahilom sa leon ni adtong tungora. Are you now ready? Excited? Yes. Praise God to that. Ang Ginoo magapanalangin, mga kaigsunan, ang Dios magauban kanunay,
o magahatag kanimo kanako og kalig-on o kadasig. Dili na to himuon mga kaigsuonan na discouragement. This is a joy in our heart. Usa ni kadakong kalipay. Sa Amerika tungod sa ilahang problema nga ni-escalate, di na mapunggan ang problema, musukol na gobyerno ang mga Black Americans. Wa pa gani ka-react ang Amerika kung sa balaod ilang buhaton para masulbad ang problema, ang Pilipinas nagbuhat na dayon og sulbad para sa atong mga constituents sa Pilipinas. Na-remember na ko ang sitwasyon sa una. Pag-order gyud sa World Health Organization nga undangon sa mga religious gatherings. Wa pa gani ka desisyon ang gobyerno na i-lockdown ang mga church gatherings. Ang atong mga pastor, mga district leaders nagdunit circular notice na walay simba karong umaabot nga Sabado kay lockdown kay dunay virus COVID-19. Mga kaigsuonan, I would like to tell you, pibo kay katong panahon karon, congratulations! Kay ang dula kung basketball pa ni kaigsuonan, ang atong naapilan nga dula, last days, last 2 minutes. Championship pagyud. Last 2 minutes. Championship pagyud mga kaigsuonan. Bugat kay ang dula. Sometimes murag hugaw na kayong kalaban na makigdula. Init ng ulo sa mga kalaban. Impatient ang uban na itong mga kaubanan sa dula. Pero nag-announce, relax. I have overcome the world. I have overcome the world, so you have to cheer up. Gidaog ko na ang kalibutan. Last 2 minutes. Kung ang giapilang sa mga apostoles, mao ang grand opening game. Munang grabe ka crucial ang ilang nagian kay grand opening, grabe ka bibo ang grand opening, grabe ang kompetisyon, grabe ka bugat ang dula sa grand opening. Yagi sila mga kasakit o guban pa. And much more now, we are in the grand final. Nakuha ninyo ang punto? We are in the grand final. Christ will come. Not long from now, mubalik si Ginoong Hesus to give the crown sa mga nakadaog. Ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas.